Mga kabayan, mayroong nag-comment kasi dito. Lods, ikaw ba yung nakita ko sa YouTube na nagpatulpo? Kasi kamukha mo siya, kaso nasa Saudi Arabia. Dumating sa point talaga nun mga kabayan na depressed talaga ako nun. Ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Buong mundo nun mga kabayan, nakakaalam talaga dahil nga dun sa mga kapitbahay namin, sa lugar namin sa Pilipinas. Kalat na kalat nun. Yung mga kaibigan ko, katrabaho ko, na mga hindi ko na sila nakukontak, kumontak lang sa akin mga kabayan na kung ako ba daw yung sa video, yung sa YouTube, kasi nga kumalat na yung YouTube mga kabayan, na live mga kabayan, pinalabas na siya. So ayan mga kabayan, nandito tayo ngayon sa isang lugar. Ayan, so kwentong buhay muna tayo ngayon mga kabayan, no? So sasagutin ko yan mga kabayan kung ako ba yan yung dito sa sinabi nitong kababayan natin, kasi marami talagang nagko-comment mga kabayan minsan sa YouTube ko dito, sa Facebook page ko, kung ako ba yun daw yung nagpatulpo. So ikot ko muna kayo dito. Ito yung lugar natin dito. So magsasalita tayo mga kabayan habang tayo ay naglalakad dito, at magsishare ako mga kabayan ng mga karanasan natin sa buhay. Siguro marami ang makapulot ng leksyon dito mga kabayan, o lesson sa ikukwento natin. So ako nga pala mga kabayan, no, bago ako napunta dito sa lugar ng Greenland, nanggaling muna tayo sa Saudi Arabia. So nagtrabaho ko sa Saudi Arabia ng 6 na taon. So ito yung sinasabi ni kabayan, nasagutin ko. Opo, ako po yan yung patulpo dati. So ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit umabot sa ganitong punto na umabot pa ako sa tulpo para magreklamo. So sana hindi ito makita ng misis ko, no, itong ginawa kong video. Baka kasi magalit siya, sabihin niya naman na parang hindi ka naka-move on, balik ka na doon. Tapos baka i-delete ko yung video mga kabayan kung ganito lang yung pag-awayan. So sana hindi ito ikagagalit niya, kasi pag ito yung pag-awayan namin, i-delete ko na naman itong video mga kabayan. Pero ito lang masasabi ko, ito ay gagawin ko lang ito na video para makapagbigay ako ng lesson, kaalaman, makapaghanda sila at hindi sila matulad sa akin. So ikukwento ko yung buhay ko mga kabayan. Ako talaga ay nanggaling talaga ako sa mahirap na buhay. Nakatira kasi kami dati sa bundok o bukid ba yung tawag mga kabayan, na malayo kami sa bayan. Tapos wala kaming kuryente. Yung bahay namin yung kwan lang, kawayan. Tapos yung dingding niya yung parang mga niyog lang mga kabayan na tinakpan. Pero malamig mga kabayan kasi yung lugar namin maraming mga kahoy. Hindi naman kami nagugutom kasi pwede naman kaming magtanim kasi ng yung mga gulay, yung mga kamuting kahoy. Ang papa ko masipag naman siya mga kabayan. Ang problema lang sa amin talaga, wala kaming pera. Yung pera lang yung kulang. Kasi pag dapat kung magkaroon kami ng pera, dapat malawak yung lupain namin. Konti lang kasi yung lupain namin, maliit lang. Minsan pag nag-harvest yung papa ko ay kulang pa mga kabayan, ibayad doon sa mga fertilizer, sa mga abono. Laging nag-i-English yung papa ko tuwing anihan. Sasabihin niya palagi na short, failure. Kaya tuwing harvest yung mga kabayan, nag-i-English yun siya, yun yung nababanggit niya. Kaya maliit pa ako, tumatak talaga sa isip ko na mag-aral ako ng mabuti para paglaki ko. Kasi may mga kapitbahay kami dati mga kabayan na abroad yung mga magulang nila. Pagdating ng mga magulang nila, may mga dala silang pasalubong, sapatos, mga bike, mga chocolate. Parang naiinggit ako sa kanila. Pero yung inggit mga kabayan, hindi naman sa inggit na parang galit ako sa kanila. Yung parang gagamitin ko na inspirasyon na balang araw balang araw maaabot ko din yun, yung ganyan, yung mabigyan ko yung pamilya ko ng ganyan, yung gusto namin makain, mga laruan, yung mga anak ko. So yan nga mga kabayan, yung lumaki na ako, bali lumipat kami dun sa may barangay namin, ganun pa rin yung bahay namin, yung simple lang din, kahoy. Tapos yung dingding namin, yung alam mo yun, yung nipa. Tapos wala din kaming kuryente. Naalala ko nagkaroon kami ng kuryente siguro nasa year
2001, hindi ako nagkakamali, parang grade 5 ata ako nun mga kabayan. Pero wala pa kaming TV nun, tapos yung isang ilaw lang, yan, tuwang-tuwa na kami dati. So hanggang sa lumaki nga ako, nag high school ako mga kabayan, nakatatak talaga sa isip ko yung kahirapan nga na gusto ko makapag-aral. Paglaki ko makapagtapos ako ng pag-aaral para yung mga gusto ko sa pamilya ko matupad ko, dahil nga yung magulang ko mga kabayan ay elementary lang mga kabayan, yung mga magulang ko hindi man sila nakapagtapos, agad din nag-asawa yung mama ko at papa ko. Tapos nung nakapagtapos ako ng high school mga kabayan, sabi ko sa papa ko gusto ko mag-aral sa college. Sabi ng papa ko, hindi na, magastos, wala tayong pera. Gusto ng papa ko paaralin talaga ako noon, kaso mahal pa dati yung tuition. Mayroon namang mga public dati mga kabayan, pero may bayad pa rin. Tapos tumigil ako noon ng isang taon kasi nakatapos na ako ng high school. Bala ko kasi noon magtrabaho na sana. Tapos hanggang may election kasi dati sa amin mga kabayan, yung mga iski election, mga iski kagawad, iski chairman, tumakbo ako dati ng iski kagawad. Pagkatapos mga kabayan, nanalo ako noon kasi nga ako sa lugar namin mga kabayan, dahil nga lumaki nga ako doon na, alam mo yung religious ako, lumaki ako sa pamilya na religious, may takot sa Diyos. Tapos yung mga tao doon na babaitan sila sa akin kasi nga wala akong bisyo, trabaho lang ako, bahay, tapos wala akong mga bad record, kaya nanalo ako doon sa butuhan. Ayun pala ang pagkakaalam ko, pagkatapos pwede pala maging scholar yung mga kabayan kapag i-apply mo siya. Wala kang babayaran sa tuition fee ata dati mga kabayan, parang 1,000 lang yung binayaran ko instead na 5,000, kasi yung tuition fee dati sa university ako nag-aral 5,000 pa yung isang SIM, so 10,000 yung buong taon. So yung 5,000 yung mga kabayan, hindi na kayang hanapin ng papa ko yun kasi wala naman siyang permanent na income. Pagsasaka lang yung income ng papa ko at maliit din naman yung kinikita niya dun sa pagsasaka, dahil yung mais kasi mga kabayan, yung kabuhayan niya, 4 months pa yun ma-harvest mga kabayan, kaya hindi permanent yung source of income namin sa pera. Kaya nga naisipan ng papa ko na hindi na daw ako mag-aral, pero naghanap ako ng paraan. Ayun nga, na scholar ako. Sabi ko sa papa ko, mag-aral ako pa, kahit alawas na lang yung problemahan mo. Ayun, pumayag naman siya sa akin. Ang problema kasi sa amin mga kabayan, malayo yung paralan namin. Babiyahe pa ako ng 8 hours mula sa probinsya namin papunta din doon sa pinag-aralan ko sa Kabakan, University of Southern Mindanao pala ako nag-aral. So doon yung paaralan ng mga mahihirap kasi halos ng mga scholar doon, minsan wala ka nang babayarin sa tuition, yun yung allowance lang. Nakapagtapos nga ako ng pag-aaral sa college, 4 years po yung course ko, Bachelor of Science and Industrial Technology po yung course ko, tapos Electrical Technology po yung major ko. Ang problema lang, nung nag-graduate na ako, hirapan ako mag-apply ng trabaho, kahit saan ako naghanap ng trabaho mga kabayan. Pumunta pa ako ng Davao City kasi nga doon yung mas maraming opportunity, kaso pagdating ko doon hindi nila ako tinatanggap kasi wala daw akong experience. Mayroong iba na tatanggapin nila ako mga kabayan pero sa office, pero hindi ko gusto yung ganun mga kabayan na sa office work kasi 4 years graduate nga ako. Parang gusto ko linya talaga, yung gusto ko talaga na trabaho, kasi parang hindi ako masaya mga kabayan pag hindi ko linya na trabaho. Kaya nag-apply ako sa construction mga kabayan sa Davao City. Naalala ko ba yung unang sahod ko noon ay nasa 150 pesos pa. Tapos kunan ko pa yan ng pagkain, pamasahe. Nakikitira lang ako doon sa bus ko sa bahay nila. So yung bahay nila mga kabayan maliit lang din. Tapos ang ginagawa ko, doon ako sa may kabila na extend ako doon, parang nilagyan ko lang siya ng mga kahoy, pinanday ko lang kasi nga sa construction may mga sobrang kahoy doon, nilagyan ko lang siya ng kahoy para makatira ako. Tapos may mga karton, ayos naman, hindi naman doon mga kabayan matulo kasi sa gilid ako. Minsan mga kabayan, kaso mainit, pumunta ako sa may bubong ng bahay nila. Doon ako umakyat kasi doon ako matutulog kasi medyo malamig pag gabi doon. Ang problema lang pag umuulan naman mga kabayan, nakagagising ako tapos bababa ako doon. Ang problema kasi doon sa tinutulugan ko sa baba, yung maraming lamok, wala kasi akong ceiling fan at saka electric fan. Fast forward tayo mga kabayan, hanggang doon nga nakapagtrabaho ako sa construction.
hanggang naka-earn ako ng experience. So naghanap na naman ako ng trabaho doon sa mga company mga kabayan na nagpapaalis abroad. So ang problema ko naman mga kabayan, nung nag-apply ako paalis ng abroad, mahina kasi ako sa English. Kaya pag na-interview ako ng mga Saudi, kasi kadalasan talaga mga kabayan mabilis makalis yung Saudi. Nag-apply ako noon assistant electrician, tapos pag ini-interview ako hindi ako makapagsalita, parang kinukuhan yung kuhan ko, pero nakaintindi ako ng English. Hanggang sa katagalan mga kabayan ay natuto na ako mag-English, kasi sa university kasi namin ang pinag-aaralan mga kabayan, hindi naman talaga masyadong standard yung pagtuturo doon sa amin sa English dahil sa mga trade school kami. So more on actual kami. So ang nangyari mga kabayan, hanggang sa ito nga, naswertihan tayo, nakuha na tayo dito sa papunta ng Saudi Arabia. So may experience muna ako ng 4 na taon sa construction worker na electrician, tapos maintenance dito sa Pilipinas bago ako nakapag-abroad sa Saudi. So nung pumunta ako ng Saudi mga kabayan, doon na nag-umpisa mga kabayan na gusto ko talaga, ayun mga kabayan, habang nagtatrabaho ako mga kabayan sa Pilipinas, parang yung sahod ko hindi man ako makapagpadala minsan sa magulang ko, kasi kulang pa sa akin 150 pesos lang mga kabayan ha. Year 2016 pa yun, pero yung minimum dati mga kabayan 300 na yun, pero 150 lang yung sinasahod sa akin ng boss ko. So tiniis ko yun para makapag-experience na ako. Tapos napag-isipan ko ng katagalan mga kabayan na parang hindi man ako makapagpadala sa magulang ko, parang kulang pa nga ito sa sarili ko. Sabi ko mag-apply na lang ako ng abroad. Nung time pa yun mga kabayan, merong problema yung mama ko sa liig, dahil mayroon siyang TB, kailangan siyang operahan. Tapos nakahiram yung mama ko dun sa kapitbahay namin ng pera na para maoperahan siya. Hirap talaga ng buhay namin dati mga kabayan. Wala talaga akong matinong trabaho dati na malaki sahod. Yung kapatid ko din na sundalo na siya ngayon, nag-a-apply pa siya dati ng sundalo, pero hindi pa siya natanggap. Tapos may kapatid pa ako nag-aaral sa college, sinusuportaran pa ng magulang ko, yung papa ko tudo kayo talaga. Tapos may kapatid naman ako na isa na babae, graduate na din, pero hindi naman nakapagtrabaho kasi nag-asawa na din pagkatapos ng pag-aaral. Ayun, nag-apply ako ng abroad sa Saudi mga kabayan. So sa awa ng Diyos, medyo malaki na din yung sahod ko nun sa Saudi mga kabayan, kasi yung offer sa akin nun nasa 35,000 yung isang buwan ko. So first timer ako noon. Tapos pag may overtime ako mga kabayan, umaabot din siya ng 60,000 yung sahod ko sa Saudi Arabia. Tapos ipapadala ko sa mama ko yung 5,000. Tapos sa kapatid ko mga kabayan, yung allowance niya sa college kasi nag-aaral yung bunso namin, pinapadala ko din ng 5,000, so 10,000. So minsan pag may mga project yung kapatid ko, ayun, sinusuportaran ko, binibigyan ko din siya. Tapos yung matira sa akin mga kabayan. So ito ang mali ko talaga mga kabayan. Kaya advice ko sa mga nag-abroad, tapos may LDR or may karelasyon sila sa malayo, or kahit mga kabayan, asawa mo pa yan, ano pa yan, yung kita mo talaga bilang isang OFW, wag mo talagang ipagkatiwala mga kabayan. Kasi sa totoo mga kabayan, yung pagmamahal kasi hindi naman talaga masusukat yan sa pera. Hindi naman ibig sabihin na ibibigay mo sa kanya yung pera dahil mahal mo siya. Pinagpaguran mo yan mga kabayan, wag mo talaga ipagkakatiwala. Yan yung isa sa dahilan mga kabayan kung bakit ako nagpatulpo. Nakilala ko itong babae na to sa online na din mga kabayan. Yung naglalaro pa ako dati ng email. So yung email mga kabayan, wala talagang magandang idudulot yan mga kabayan, no? So depende na lang kung makontrol mo yung sarili mo, kasi nandyan lahat mga kabayan, yung mga pagmumura, yung mabilis ka magalit sa kasama mo, dyan ka matuto kahit gaano pa kabait mga kabayan. So hindi talaga maganda yung Mobile Legends, no, para sa akin. So hindi naman siguro lahat, yung iba naman ginagawa lang libangan. Pag nasobrahan tayo, hindi siya maganda mga kabayan. So ang nangyari, ito, nakilala ko itong babae na to. Dati kasi mga kabayan, ako yung tao talaga na parang lumaki kasi ako sa religious na family. Hindi namin ugali yung maghinala ako sa isang tao na ganito siya, masama siya. So nagtiwala ako doon sa babae talaga noon na. So panahon nga ng COVID yun, 2020 ata mga kabayan, halos yung mga tao ng mga kabayan, halos wala na talagang biyahe noon. Wala na ibang magawa dati, yung nag-games na ako. Dumating sa punto mga kabayan noon na
itong babae na to, hindi ko naman siya pinag-iinalaan kasi nga lumaki ako sa religious na pamilya na bawal kang maghinala sa iyong kapwa kapag hindi mo siya kilala dahil magkakasala ka. So hindi ako ganun dati mga kabayan. So hanggang naniwala nga ako sa kanya na mabuti siyang tao. Time kasi niya mga kabayan, parang mayroon doon siyang problema. Ikaw anong problema mo, sabi niya. Hindi daw siya makapadala sa Pilipinas kasi mahirap daw. Nasa Dubai kasi yun, ay nasa UAE kasi yun siya dati mga kabayan. Tapos ang sabi niya, hindi daw siya makapagpadala dun sa pamilya niya ng pera. So ang nangyari nun mga kabayan, bali nag-offer ako sa kanya mga kabayan na ito pwede mo naman hiramin ko muna yung pera ko para maipadala mo sa pamilya mo. Kasi ang sabi niya kasi mga kabayan, wala daw makain yung pamilya niya doon sa kanilang lugar. Hindi daw siya makalabas mga kabayan dahil hindi daw pwede makapagpadala. Kasi nagpapadala daw siya doon sa remittance daw. Hindi daw siya makapagpadala online din. Kailangan niya daw pumunta doon sa remittance. Kasi nga dati COVID mga kabayan, bawal kong lumabas. May time lang na pwede kang lumabas. So ako naman ito mga kabayan, dahil nga sa sobrang paniwala ko sa kanya, nag-offer ako sa kanya na hiramin mo muna itong pera ko, bayaran mo lang pag magkapera ka. So yan, pinahiram ko siya noon mga kabayan, siguro nasa 30,000 din yung mga kabayan para ipadala niya daw yun doon sa pamilya niya. So nung katagalan mga kabayan, parang panay na yung drama niya. Sunod na buwan na sabi niya hindi naman daw siya makapagpapadala dahil nga ayun nga COVID, kasi parang ilang taon din yung COVID na yung mga kabayan, nang mahigpit din yung kahit doon sa Saudi. So sa isip ko mga kabayan, hindi naman siguro magkukuhan to kasi may mga conversation naman kami. Hindi naman siguro manluloko ito na pagdating sa pera. Kasi dati mga kabayan, talagang hindi talaga ako dati ganun na tao, yung parang hindi ako maghihinala about sa pera kasi wala pa talagang nakagawa sa akin yung mga kabayan na yung parang niloko ako sa yun, ganung halaga lang yung pera na hindi ako binayaran kasi may mga kakilala din ako dati na napapahiram ko. Doon lang talaga nagkataon doon sa tao na yun. So hanggang lumaki ng lumaki mga kabayan yung pera na yun. Tapos hanggang sa katagalan mga kabayan, grabe talaga mga kabayan, no? Kapag yung Panginoon pala mga kabayan, kapag madasalin ka, ako kasi mga kabayan dati, hanggang ngayon naman kabayan, madalas talaga akong nagdadasal sa Panginoon kung ano yung mga problema, yung dinadasal ko sa Kanya. Hindi talaga, wala talagang matatago pala na sikreto mga kabayan, no? Kapag ikaw ay malapit talaga sa Panginoon, kapag ilayo ka niya sa hindi tamang tao mga kabayan. Nalaman ko pala mga kabayan, siya pala mga kabayan ay mayroon na pala siyang asawa. So kaya pala mga kabayan, parang yung Facebook niya, mayroon naman siyang post pero parang kukunti lang yung nagla-like. Marami naman sa mga followers na nagko-comment. Kasal pala siya mga kabayan. So nung nalaman ko na kasal siya, so doon ako nagpag-usap sa kanya. Pero ang nangyari, medyo malaki-laki na halaga ata yung nahiram niya sa akin na pera. Siguro umabot na siguro mga kabayan sa mga 275 kung di ako nagkakamali. So halos ata mga kabayan na kada buwan na sahod ko nanghihiram siya. Parang hindi ko na din naramdaman mga kabayan na nanghihiram siya. So hindi ko din alam kung bakit napahiram ko yung ganung halaga mga kabayan. Siguro parang naawa ako tuwing nagsasabi siya. Akala ko kasi totoo. Yung nalaman ko mga kabayan, yung gano'n na yun, parang gustong, parang sasabog yung utak ko na parang nagagalit ako. So hanggang sa katagalan mga kabayan, kasi napuno na ako, kasi marami din nagmi-message sa akin about sa kanya na mayroon daw siyang nautangan. Sabi nila na dapat ko daw i-report na ito, ireklamo ko na daw para wala na daw siyang mautangan o madamay. So hindi ko lang alam mga kabayan na kung totoo mga kabayan. Pero sa akin kasi, nasaksihan ko talaga mga kabayan na kinunan niya ako ng pera, tapos ang ikinagalit ko lang talaga mga kabayan, ako yung sinisi niya, bakit ko pa daw siya pinahiram. Kaya doon ako naghimutok, bakit ko pa daw siya pinahiram. So kaya ko siya mga kabayan na ireklamo hanggang umabot sa tulpo mga kabayan. Kasi nga binigyan ko siya mga kabayan, siguro mga 2 taon ata mga kabayan na mabayaran niya yung pera. Kasi sabi ko sa kanya, ayaw ko na makipagrelasyon sa iyo dahil nga mayroon kang asawa pala dati, tapos kasal siya, tapos narinig din ako na mayroon siyang mga nahiraman pa na pera. Tapos nung una mga kabayan, hindi ko naman tinanong yung kanyang trabaho. Ang sabi niya kasi siya daw ay nurse, siya nagsabi sa akin. Pero nung nalaman ko nung huli mga kabayan,
kasi may nakapagsabi din sa akin doon mismo kasama niya sa trabaho doon sa UAE na nagtatrabaho lang pala siya sa bahay, bali nag-uniform lang sa mga kabayan kapag katagawagan kami. So doon ko naisip mga bayan, kasi 2 taon na hindi niya pa ako binabayaran, at may nagsasabi din siguro, dala din siguro yun ng sulsul ng mga tao sa akin mga kabayan, na ireklamo mo na yan kasi baka may mga mabiktima pa siya na mautangan, dadami pang mautangan yan. So ako parang nagigilty ako mga kabayan ba. So ang gusto ko lang sana yung mga kabayan na hindi ko alam mga kabayan bakit umabot doon sa punto na nareklamo ko talaga sa mga kabayan doon sa Tulfo. Nag-message ako mga kabayan na mga ilang linggo lang siguro mga kabayan nag-reply sa akin yung Tulfo, kasi nga napuno na ako noon. So dati talaga mga kabayan kapag may nanghihiram sa akin, lalo na pag meron ako mga kabayan, parang nahihiya akong tumanggi, parang naaawa ako kapag may kailangan sila mga kabayan, kasi naramdaman ko din dati mga kabayan nung ako'y walang wala din, kung ano yung feeling na wala din akong malapitan dati. So hindi ako nakakautang sa iba kasi nga wala din silang pera. So mayroong iba mayroong pera, hindi naman nakakapautang. Tapos ito nga yung nangyari sa akin, na meron akong nakarelasyon dati na hindi ko pa nakikita, nagtiwala ako, nagpahiram ako hanggang sa lumaki nga yung utang mga kabayan. So sa ngayon mga kabayan, parang ginamit ko lang na lesson yung nangyari sa akin, na kapag hindi mo pa kilala mga kabayan yung tao, hindi naman siguro kasalanan yung mga kabayan no, na parang i-secure mo muna yung sarili mo na kung sino ba tong tao na to. Kasi sa panahon ngayon mga kabayan, parang hindi mo talaga masasabi no na makapagtiwala ka talaga ng tao, dahil tingnan mo naman yung mga nangyayari ngayon. Yung mga kapwa-tao natin gumagawa na talaga ng mga bagay na parang hindi na sila natatakot sa Panginoon. Kasi ako naniniwala ako mga kabayan na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, mayroon talagang balik yan. So hindi ko alam kung ano yung balik sa iyo mga kabayan, no? Dahil Diyos lamang nakakaalam yan, hindi tayo makapaghusga. So ang masasabi ko lang sa mga OFW, kahit hindi OFW mga kabayan, kahit magkasama kayo, huwag nyo ipagkatiwala yung pera nyo sa karelasyon nyo man. Siguro pwede siguro mga kabayan kung asawa mo, pero magtira ka din sa sarili mo mga kabayan. Huwag mong ibuhos lahat yung pera mo mga kabayan kapag hindi ka pa sigurado sa partner mo mga kabayan. Kasi hindi naman nasusukat mga kabayan sa pera yung pagmamahal. Kasi yung tunay na pagmamahal kasi mga kabayan, kahit wala ka pang pera mga kabayan, mamahalin ka ng isang tao talaga. Sa ngayon mga kabayan, masaya naman ako sa buhay ko ngayon mga kabayan. Masaya na ako dahil may nakilala na ako na tunay na nagmamahal. Yung asawa ko ngayon mga kabayan, sa totoo lang mga kabayan, hindi ko na siya pwedeng bantayan kung ano yung ginagawa niya. Ako kasi mga kabayan, ako yung tao na ayaw kong bantayan kung ano yung ginagawa niya, na kadepende sa kanya kung ano yung gagawin niya. Kasi may mga isip na tayo mga kabayan kasi kung totoong mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo talaga magagawa yung mga bagay na mga bawal. Ang problema ko lang minsan dito sa asawa ko, ako yung palaging pinaghihinalaan niya. Kasi nga minsan may mga babae kasi mga kabayan na sobrang selosa talaga, lalo na kapag nadaanan nila yung mga panahon dati na niloko sila, yung mga, di ba, may mga lalaki din na mga babaero. So yan, naranasan din ng asawa ko. So hanggang ngayon parang pinaghihinalaan niya ako minsan na ito mayroong babae. Sabi ko sa kanya, hindi mo na ako dapat bantayan kasi yung tao hindi mo na dapat bantayan kung ano pa yung gagawin niya, na huwag kang gumawa ng ganito kasi meron na tayong mga isip. Tapos kung totoong mahal ka talaga ng isang tao, sabi ko sa kanya, kung talagang niluloko kita, sabi ko, ngayon pa lang wala na ako dito. Sabi ko may pamilya na tayo, may mga anak na tayo. So yun lang mga kabayan, no, mas gusto ko pa yung babae na ganun, yung silosa na parang mahigpit. Minsan mga kabayan, parang hindi na ako makaalis minsan sa bahay, yung minsan magpapaalam na ako na mayroong kaibigan ko kasi minsan mga kabayan, mayroong hiramin na gamit. Tapos sasabihin niya kung saan daw ako pupunta. Minsan sasama siya sa akin mga kabayan para siguro niya talaga kung doon ako pumunta. Pero wala pa naman akong nagawa. Wala naman akong nagawa mga kabayan ng yung mga bagay na mga bawal. Yung mga, sa isang relasyon mga kabayan, hindi ko naman nagawa yun sa kanya. Siguro may mga babae lang talaga minsan na parang hindi pa sila nakaka-move on sa mga nakaraan nila dati, no? Na yung mga ginagawa ng mga kalalakihan, parang minsan parang tinutulad niya ako minsan. Pero sa akin mas maganda na lang yung ganung babae para sa akin mga babae, yung sobrang silosa, sobrang higpit, kaysa naman yung babae na kailangan mo pang bantayan kung ano yung ginagawa niya.
So parang wala kang peace of mind na. So yun lang yung ma-advise ko no, sa mga kapwa ko OFW, lalaki ka man o babae, or yung may mga karelasyon, lalo na kapag kumikita kayo mga kabayan, huwag nyo talagang ibigay yung pera nyo. Dapat ikaw talaga ang magtago niyan. Okay lang siguro mga kabayan kung asawa mo siya o mayroon ka talagang tiwala, o kahit asawa mo sa mga kabayan, tira ka din para sa sarili mo, kasi yung pera mga kabayan hindi talaga sukatan niya mga kabayan sa pagmamahal. Kaya yun yung nangyari sa akin mga kabayan, yung na-scam ako mga kabayan yung sa Saudi Arabia pa. Parang nagamit ko siya na lesson. Sa ngayon kasi mga kabayan, pag mayroong nangungutang sa akin, nanghihiram, parang hindi na talaga ako basta-basta nagbibigay, kasi nga wala naman akong maibigay mga kabayan. Kasi yung ginagawa ko kasi mga kabayan sa sahod ko ay talagang diretso ko talaga yan mga kabayan sa kuan. Mayroon kasi akong kinukuha na lupa. So ang ginagawa ko kasi sa sahod ko mga kabayan, mayroon akong lupa na hinuhulugan. So doon ko dinidiretso. Minsan short pa nga ako mga kabayan. Minsan nakakairam pa ko kay Mrs. Kasi yung sahod ni Mrs. mga kabayan, hindi ko siya ginagalaw. So sa kanya na yun. Bali yung pagdating na lang sa allowance ng mga bata doon sa Pilipinas, tapos yung gastusin namin dito, so ako lang nagbabayad yung mga kabayan. Pero yung sahod niya hindi ko na ginagastos. Tapos yung sahod niya hindi ko na kinukunan. Pero yung sahod ko mga kabayan, yun yung ginagamit namin sa pang-araw-araw na gastusin. Tapos hindi niya man kinukuha yung sahod ko, dahil sa akin naman diretso yung sahod mga kabayan. Kaya yun mga kabayan, yung lumabas niya talaga yung mukha ko dun sa my screen sa YouTube. Marami lang nagpi-PM sa akin, yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, mga katrabaho ko, na ako ba daw to, parang nawala na ako ng gana, nagkukulong na lang talaga ako palagi sa kwarto doon sa Saudi Arabia ako ng mga kabayan. Depressed na depressed ako, bagsak na bagsak talaga ako mga kabayan. Marami akong naririnig na kung ano-ano sa mga kakilala ko, pero yun, pinagdasal ko talaga yun sa Panginoon, sana makayanan ko. Tapos nagsisi ako kung bakit ko pa nireklamo yun tuloy. Nakilala ko mga kabayan na nagreklamo ako, parang ako tuloy yung nahiya, parang feel ko parang ako pa yung makasalanan kung bakit ko nireklamo. So pinagdasal ko na lang yung mga kabayan hanggang sa umabot nga ito sa punto. Yung pagreklamo ko yun mga kabayan, kami na pala nitong asawa ko ngayon, yung asawa ko yun, kami na yan nung nagreklamo ba ako. Nagulat nga siya noon mga kabayan yung pagkakita niya. So hindi ko na lang sasabihin yung lahat mga kabayan ng information, kasi magagalit din siya mga kabayan. So hanggang sa dumating yung point mga kabayan, pinagdasal ko lang, hindi ko na kinuha yung pera. Sabi ko makikita ko lang naman yung pera, mayroon pang mga blessing na darating. So mga ilang buwan lang siguro mga kabayan, kasi December yung nangyari, mga March mga kabayan, mayroong opening na post doon sa itong recruitment ko na nagpaalis dito papunta sa akin sa Greenland. Mayroong isang tao doon na dito na siya magtatrabaho sa Greenland, pero nasa Bahrain pa siya. Nagpost talaga siya doon sa group namin mga kabayan, sa electrical, kasi may electrical group kami. Nagpost siya kung sino na yung gustong magtrabaho sa Greenland. Yung pagkarinig ko sa Greenland mga kabayan, sabi ko ano ba yung lugar na Greenland? Siguro green yan, sinners ko, kasi hindi pa nga kilala itong lugar mga kabayan. Hindi naman kasi ito country, under kasi ito ng Denmark. Sabi ko sobrang daming ice nito, siguro napakalamig dito. Sabi ko subukan ko lang, baka maganda yung sahod dito. So hanggang naswertihan nga ako mga kabayan, na hired ako sa papunta dito sa Greenland. Tapos yun, nalaman ko nga yung sahod na okay siya. So kasi nung time na yun mga kabayan, wala talaga ako noon. Bumalik ako sa zero, kasi yung ipon ko na yun mga kabayan, yung hiniram niya. Tapos yung ibang pera ko kasi mga kabayan, sinusuporta ko sa kapatid ko, nag-aaral pa siya ng college noon. So ako nagsusuporta, tapos pinagawan ko ng bahay yung mama ko, mga magulang ko noon. Hindi naman lahat yung pera ko na ako nagpagawa noon, bali meron din akong nabigay doon. So kunti lang talaga yung pera na naiwan ko, na scam pa. So sabi ko babawi na lang ako. So wala talaga ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Nagkasama na kami nitong asawa ko ngayon. So wala akong pera, zero talaga. Hanggang ito dumating yung opportunity mga kabayan dito sa Greenland. So sa ngayon mga kabayan, pasalamat pa rin ako sa mga bagay na nangyari sa akin yun. Pinapasalamatan ko pa rin yun, kasi naging lesson sa akin yun mga kabayan. Sa ngayon lang ay medyo nakatatak sa isip ko mga kabayan, yung mga bagay na
hindi talaga ako agad basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo na pag hindi ko kilala. Yung mga nag-message mga kabayan na hindi ko kilala, so hindi naman siguro masama yung mga kabayan, yung maging safe ka muna sa sarili mo, lalo na kapag mayroon kang pinagdaanan ng mga bagay na yung na-scam ka, yung parang nakatatak na talaga sa isip mo. So minsan pinapanalangin ko na sa Panginoon kung kasalanan ba yung gano'n. Hindi naman ako nagtatanim ng kahina-hinala mga kabayan. Sa akin lang, parang ayaw ko talaga magtiwala yung sa mga tao na hindi ko pa kakilala. So mga kabayan, at ako sa iyo, salamat po sa Panginoon and God bless you all.